Kapit na po ang Pasko. Yung anak ko po ay alam niya na po kung ilang araw na lang at Pasko na. Ako po kasi binibilang ko Pasko na pagkabuhay. Hindi. Holy Week po yun. Okay, last Sunday po kasi celebrate lang po natin ng ating 70th anniversary. Sino po yun nandito last Sunday? Hallelujah. Saya po, no? Okay, next anniversary, we are expecting na mas dodoble po tayo. Hallelujah. Kaya po every time you come in this church, ay conditionan nyo na po ang sarili nyo na ang klase ng pagkakaupo nyo ngayon ay darating yung time dikit-dikit na. Okay? Yung parang nasa jeep ka na pangwaluhan, ginawang pangsyam. Okay? Tapos yung nakaupo ka na lang, yung isang pigi na lang ng ano mo, okay? Mag-expect na po tayo ng ganon. Amen. Darating po tayo dyan. And pinag-usapan po natin as we are filled by the Holy Spirit, we are empowered by the Lord to spread His Word. Hindi po tayo in-empower ng Panginoon just to receive blessings. We are empowered to be used by God. Amen. Kaya nga po, kaysa po tayo sa pangitain, no, yung sa vision ng ating senior pastor, ang Calvary Temple ay pagkakatiwalaan ng Panginoon ng 10,000 souls. Hallelujah. Kaya nga po, ang tanong ngayon, Lord, ano po yung part ko dun sa 10,000 souls? Kasi if we are just merely listening to that command or to that vision, hanggang dyan lang po tayo. Pero kung tayo po ay kukuha ng portion, Lord, eto po ako, magdadala po ako for 2024, no? Pagbago yung 2024 anniversary namin, meron akong at least 2 tao na idala sa iyo. Can I say hallelujah? Can I hear hallelujah? No, kasi kung wala po tayong ganong determination, ang tendency, ganyan lang po kung paano nyo ako tinitingnan ngayon. Okay? Hindi po tayo spectators. We are players. We are soldiers of God. Kine-conquer natin yung mga lugar na wala pang ating Panginoon. Bilang sundalo ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, and hoping and praying na ang bawat isa po ay maging kasama po natin sa paglilingkod o as a servant of God sa lugar na to. Hindi lang po kayo taga-upo, kundi rin darating yung time na kayo ay magiging co-worker, co-laborers ng Panginoon, no, para sa Calvary Temple Philippines. At sana po, lahat po ng nakakarinig sa akin, may desire din po maging forerunner someday. Isipin niyo po kung ilan po tayo ngayon, imumultiply mo at least conservative by 8. Ilan tayo po ngayon? Isa, magmumultiply ng 8. Hallelujah. Para po ang mga mukha nyo, hindi pang Pasko Parang pang 26. Yung nagbilang ka na, magkano yung nagastos mo sa mga inaanak mo? No? Magkano na natira sa bonus mo? Hallelujah. No? So tayo po ay nagse-celebrate right now. No? We are so joyful dahil po meron tayong buhay na Diyos. Amen. No? Kaya nga po, this New Year, Christmas and New Year celebration natin, may pagbabago po kasi yung mga last celebrations po natin, punuan Kaya nga po yung iba ayaw na mag-church. Online na lang kasi walang lugar, walang maupuan, nasa ibaba lang, yung iba nasa taas. So gumagawa kami ng paraan para yung mga nasa baba, at least nakikita kaming yung nandirito sa screen. Pero yung iba, of course, gusto nila live. No? Kaya nag-strategize ang ating senior pastor na gawing 2 ang gabi natin. Hallelujah. Amen. Ang sarap po ata ang kumain ng sama-sama na masaya. Hallelujah. Kaya nga po, hold tight. Kasi po pag-uusapan natin for the whole December, of course, it's about Christmas. Celebrate Christmas o celebrate Jesus, celebrate Christmas. Nandito po tayo. Yan po yung tema natin. Ito lang po.
Without Jesus in your life, wala pong Christmas. The reason why we celebrate Christmas, because of Jesus. So, ibig sabihin, kung wala si Jesus sa buhay nyo, paano kayo magse-celebrate? Naka-experience na po kayo na nagkaroon ng birthday party, wala yung celebrant? Nandun lang yung mga nakikikain? Nag-attend na po kayo ng ganon? Na wala man lang yung celebrant. Pero lahat ng tao, ang saya-saya, ang sarap ng pagkain, sarap ng kwentuhan, pero wala yung celebrant. Ano yung dahilan? Sa pagkain lang. No? Actually, bago ko makalimutan, nagpapasalamat po kami sa lahat na tumulong sa ating church. Last See You Family Nights po natin hanggang linggo. No, for one whole week na celebration, although marami po talagang nagpuyat, no, yung worship team natin talagang todo puyat yan, no? Di naman halata kasi nagtabaan. Kasi po gabi-gabi may pagkain eh. Kaya nga po yung nakakumpleto po ng 7 days, naniniwala po ako medyo nag-gain ng weight. Hallelujah. Kasi po, sa sarap ng pagkain. Alam niyo po, nung Sunday po, although pagod na po yung mga cook natin, no? Yung mga cook, praise God, binayaan po tayo ng may magagaling na magluto sa ating church. May kinausap po ako, sabi niya, Pastor, ang sarap ng pagkain. Nakakatatlong service na siya. Tinanong ko po siya, 4 o'clock eh. Sabi niya, ang word niya, Pastor, ang sasarap ng pagkain. Ibig sabihin, hindi lang siya isang beses kumain. Ang sasarap eh. Hallelujah! Okay, sa mga first-timer po, mararanasan niyo rin po, kung di pa darating ang ating Panginoon next year, mararanasan po niyo yung celebration na ginagawa po ng church for one whole week celebration ng ating anniversary. Kaya nga po, ang sarap po atang mag-celebrate kapag kayo po ay masaya. Meron po bang happy birthday to you? Parang libing eh, no? Okay? Although, yung pag-the way, paano kinakanta yung happy birthday, pag ganyan, ibig sabihin, sinusurprise muna, yung may parada muna. Pero, after that, it's a celebration. Okay? Kaya nga, Mary, no? Kaya nga, we celebrate Mary, Christmas, because we have this full of joy sa buhay natin, kaya nga po nagse-celebrate tayo ng Pasko. Kaya nga, Merry Christmas. No? Sabi ng Proverbs 15:13 ba yun? Proverbs 15:13, a happy or a merry heart makes the face cheerful. Okay? Okay? Kaya nga po kapag ikaw ay merry, talagang naipo-project mo yan sa ngiti mo. Hindi dahil may hamon. Lalo na yung hamon, yung may hibla pa nung karne. No? Ayoko pong kumakain ng yung hamon na process na. Mas maganda po yung may hibla, yung hindi dinurog. Okay? Tapos yung may queso de bola. Sa totoo lang po, 2 beses pa lang ako kumain ng queso de bola. Kasi nung bata po ako, naririnig ko yan. Queso de bola, no? Bakit kaya kung Pasko? Okay? May queso de bola, dinidesire ko yan kasi nakikita ko lang kulay pula, ang balot. Pero tinikman ko, mas masarap pa yung cheddar cheese. Okay? Kahit wala niyan, kung may Kristo sa buhay po natin, we can celebrate. Amen? Kaya nga po, nais ng Panginoon, whenever we celebrate, wala tayong inaalala. Ngayong Paskong ito, kaya nga po, ang topic po natin is celebrate Christmas with a spirit of forgiveness. Sabihin niyo po, forgiveness. Yung pagsasalip pa lang natin ng forgiveness, nahihirapan na tayo. No? Paano pa kung i-out natin yung forgiveness? But before that, shall we pray? Father, we ask you, Lord, to be with us as we acknowledge your presence in this place. Allow us, Lord, na hindi lamang marinig ang iyong salita, kundi mabago din po kami. Mangyari, Panginoon, at magawa po namin ang lahat ng aming pag-aaralan sa umaga pong ito. Give us the strength that we need para po yung word na pakikinggan namin, hindi lang po maging lesson, kundi Lord, maging parte na ng buhay namin at nagagawa po namin habang kami naghihintay sa iyong pagdating. Lord, we bless your people. I
speak blessing. I speak healing as well, Lord. I speak provision as well, Lord, in this congregation as we pray in your name, Jesus. Lord, be with us. Let your Holy Spirit empower us with wisdom. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay. Alam mo yung ang Pasko, it's not actually yung day na pinanganak ang ating Panginoon. Alam niyo na po yan, no? Hindi yan po December 25. Okay? Yung talagang exact date. December 24 po. And then, okay? Actually po, yung Christian world po ay nag-decide na gawin ang pagsa-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon December 25. Pero it's not about the exact date, hindi po 'yan, no? Yung sinasabi ng iba, bakit sineselebrate yung mga birthday, pagan practice 'yan. Kung ikaw nagse-celebrate because you thank God for this life, wala pong masama doon. And if we celebrate Christmas as the birth of the Lord every December 25, wala ding masama po yun because every day is the Lord's day. Okay? Hindi po Monday, wala ang Panginoon, Sunday lang. Hindi po yan. Every day is the Lord's day. Amen. Kaya nga po we can celebrate not only December 25, kahit po ngayon we can already celebrate because God is in this place. Kaya nga po we can celebrate right now. No? Kaya nga po sineselebrate lang ang Pasko because tayo po ay masaya na yung pinangako dumating. May Kristong ipinanganak dito sa lupa. Sabi po ng Isaiah 9:6, unto us a child is given. Child muna. Nangyari yan during the first night. No, nung dumating ang angel, mamaya pag-usapan po natin yan. A child, to us a son is given, the government will be in his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Take the word, for to us a child is born. Kaya nga po nagse-celebrate tayo ng Pasko, no? Binibigyan natin ng yung buong mundo, lalo na yung mga Kristiyano na niniwala sa ating Panginoon, binibigyan ng emphasis ito dahil tayo po ay nagse-celebrate, nagre-rejoice, at tuwang-tuwa at masayang-masaya na nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon because of the child. Because of Jesus na pinanganak. Hallelujah. Okay? Kaya nga po, it's Christmas, no? Ang ibig sabihin po niyan is Christ celebration. Yung Mass po is celebration. So, Christmas is we celebrate the Lord or we celebrate Christ. Hallelujah. Kaya nga po, with Jesus in your celebration, hindi yan Christmas. Hallelujah. Kaya nga po sana, not only this coming December 24, pero as we celebrate the Christmas, hindi because meron tayong bagong damit. Hindi dahil meron kang bagong sapatos. Hindi dahil meron kang bonus. Yes, maganda sila, no? Pandagdag, pero the very essence o the very significance of this celebration is the Lord and the changed life na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah? No, kahit walang spaghetti, okay yan. Amen. Yung iba naghahanda ng pang-aginaldo. Yung iba naghahanda ng magtago. Hallelujah. No, actually, sabi po ni Billy Graham, an unforgiving spirit not only fails to solve anything, but it acts like a potion on your soul, o our soul. Okay? Kaya nga po yung unforgiveness, may harm na ginagawa sa buhay natin. You cannot harbor anger and bitterness in your heart without bringing great harm to yourself. Tingnan niyo po, kapag ikaw ay merong hindi ka nagpatawad sa tao, may ginawa siya sa iyo. Kaya nga po, kaya nga po, ayaw nating magpatawad, somehow, naramdaman natin yung pain, yung sakit na dulot ng taong ito. Okay? Kaso, ang inisip natin, yung pain na naranasan natin, gusto maranasan din niya. Kaya ayaw natin magpatawad. Pero sa totoo, tayo po nagsasuffer kapag hindi po tayo nagpatawad.
Kasi hindi ka makatulog. No, iniisip mo kung paano gaganti. No, paano maging even dun sa ginawa ng taong to. Hallelujah. Pero it caused great harm, no, sa atin. Na wala siyang ginagawang maganda sa katawan natin o sa buhay natin. No, lalong-lalo na kapag meron kang unforgiveness, ang tendency, tumataas ang BP. Nai-stress kapag nakikita mo yung taong nandyan sa harapan mo ngayon. 7 o'clock ya pala. Puta na ako mo 10 o'clock. O, sira na araw mo. Hallelujah. Kasi pinkipa mo pang bihira. Karakalaluklukan, pangakabadareng kukuha ng Calvary Temple, kay ni pasiniping. Hindi kaya chance na yon para i-release mo yung tao? No? Dati merong dito, yung lahat po tayo tumayo at awitan po natin ang bawat sasa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with... Okay? Paano yun? Iwasan. Okay? Pero alam nyo, ang nice ng Panginoon, tayo po, kapag magse-celebrate po tayo, all out. Yung walang inaalala. No? Kasi po sabi ng Hebrews 12:15, no bitter root among you na tutubo sa bawat isa because of unforgiveness. No? Kasi kapag po hindi mo pinatawad ang tao, nagsisimula yan sa anger, to hatred, then ang resulta niya, nagiging bitter ka na. Alam yung bitter? Hindi Bisaya. Better kasi kapag Bisaya eh. Bitter. No? Yung talagang, ano yung tawag na bitter? Yung word, pambait, pero kung bitter ka na, talagang, parang ang mundo, pinagtakluban ka ng langit at lupa. Parang gano'n, no? Parang di ka makapag-move on. Pero ang gusto ng Panginoon, sa bawat segment as we celebrate this Christmas, masaya po tayo. Alam niyo po yung kapag meron kang forgiveness, somehow lumilit ang daan mo o yung mundo mo. No, dapat dito ka dadaan, dahil nandyan siya, liliko ka muna na malayong malayo. Pero kung meron kang unforgiveness, malaya ka. Hallelujah. Pag-uusapan pa po natin yan. Kaya nga, celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Sabi po na Luke 2, suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying. Okay? Ito po, after na lumabas yung angel, might be Gabriel, no? Kasi po ito yung messenger ng Panginoon, nagpakita siya sa mga grupo ng mga shepherds. Sino po yung mga shepherds na to? Posible ito yung mga shepherds na kasi nga po, nagbalikan po yung mga Hudyo sa Jerusalem at wala po silang masisilungan. So, posible yung mga koral nila na paanakan or ng mga tupa na i-offer sa temple, ibinigay na muna sa mga tao kasi nga po punuan eh. Datingan yung mga kamag-anak nila. So, yung mga shepherd ngayon ang lumabas. Okay? Binabantayan nila sa ilang. Ito yung nakakatuwa. Yung mga shepherds, hindi sila allowed sa temple na mag-worship. Even in the synagogues. Kasi po, mababaho daw po sila. Huwag mong amuyin yung katabi mo. Hindi yan shepherd. Amoy lang yan. Okay? So, hindi sila welcome. Ganun po sila ka-unwanted. Okay? So, linabas po sila. Pero itong nakakatuwa, ang binabantayan nila, ito yung mga ino-offer. Posible, mga ino-offer sa temple. Okay? So, binigay yung mensahe, today, a son is given. At makikita nyo sa isang stable o sa isang sabsaban o sa isang koral, makikita nyo yung baby na nakabalot. Okay? After saying that things, no, sabi ng angel, ito na, nung pagsabi ng angel na yon sa mga shepherds, no, ito, imagine, yung ginawa ng Panginoon doon, pinapakita niya na yung Pasko is for all. Hindi lang yan sa mga yaman, hindi lang yan sa mga matatalino, kundi it's for all. Kaya nga after that, suddenly, a great company. Pag sinabing great company, alam mo, ang salita ng Panginoon, kapag meron siyang
description na great, large, okay, huge. Ibig sabihin po niyan, numerous. Hindi mo niya mabilang. Okay? A company of heavenly hosts, mga angels ito, appeared with the angel praising God and saying, ano po yung sinasabi nila? Glory to God in the highest heaven and on earth. Okay? And on earth, and peace to those whom His favor rest. Okay? So, after saying yung word, yung good news na dumating na, pinanganak na, that's good news. Di po ba? Okay? Alam niyo po, with this passage, whenever we spread the good news, or when we share the good news, heaven is rejoicing. Imagine, these are angels. Okay? And a great company. No, parang nakakita sila ng concert ng mga angels. Gusto niyo makakita ng ganon? Nasa inyo na pumunta ng langit, of course. Hindi niyo makikita yan kung hindi ka nagnanais na pumunta ng langit. Okay? So, nung nakita nila, parang una, na-terrified sila. No? Una, nung nakita ng angel, takot na takot. But this time, sa verse 13 lang, no, ilang segundo lang yan, o minuto. Bigla, in-entertain na sila ng Panginoon. No? Possibly, nawala na yung takot nila. Kasi nakapanood sila ng concert. Meron pa dito na takot nung nanonood siya ng concert? Meron ba? Dumating ang Planet Shakers, takot na pumasok sa gates. Okay? Wala, di ba? Kasi it's a concert. No? Ibig sabihin, it's a celebration as well. Okay? Kaya nga, binanggit ito, peace to those on whom His favor rests. Ngayon, ang tanong, sino yung mga taong ito? Sabi po ng James 4:6, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. To the humble. Alam niyo po yung mga shepherds, kaya nga pinakitaan sila ng angel at binanggit ang magandang balita. Kasi nga po, hopeless sila. Hallelujah. Kasi po, kinoconsider yung trabaho nila pinakamababa. Uri ng trabaho. At hindi sila nagmamalaki na sinasabi nila, itong mga tupang yan, kung wala kami, walang mga tupang i-offer sa temple. Hallelujah. But as we see, alam ng Panginoon kung sino yung mga humble. Of course, di ko na itatanong kung sino yung mga humble dito. Amen? But you know yourself. Amen? No? Kung kayo po ay merong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Alam ko yung mga nagpapakumbaba, nagsasubmit yan sa Panginoon. Hallelujah? No, kasi ang pagpapakumbaba, it's a form of, yung pagpapakita na tayo ay fully surrender sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag nagpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, sinasabi mo, you can do nothing without Jesus. Hallelujah. Kaya nga, God opposes the proud. Tingnan niyo po yung opposes. A great number of angels. Then, if you do not humble yourself, God is opposed to you. Hindi lang ang Diyos, but the whole heaven. Hallelujah. No, maraming mag-o-oppose sa'yo. The whole army of God, ang kalaban mo. Hallelujah. Kaya nga, napag-punta natin ito, no? He gives first grace. But having that grace, hindi lang po tayo save na ako, no? Kahit anong gawin ko, save na ako. Hindi po yan, no? Yan yung pagpapakita that we are not humbling ourselves before the Lord. Kung yung paring sarili mong nais ang gusto mo. May mga katuruan pong ganyan. Save ka na, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Posible ba yon? It's human reasoning. Pero it's not biblical. Ang biblical is, we humble ourselves as we surrender our life to God. Kaya nga, nagse-celebrate po tayo ng Pasko dahil nag-submit po tayo sa ating Panginoon. Meaning, siya po yung tinatanghal natin every Christmas Day. Every Christmas celebration, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na siya ay Diyos dumating dito sa lupa.
Imagine, hindi po siya dumating as a God agad. Dumaan siya sa proseso. Sanggol na walang magagawa. Nagsasubmit sa mga magulang. Hallelujah. Nakakita kayo ng sanggol na paglabas niya, kinuha kagad ng damit, mamamasyal kagad siya. Sabi niya, 9 months akong naburo dito sa loob ng tiyan ng nanay ko eh. Okay? Meron ba kayong nakitang sanggol? Kasi silang lang, humingi kagad ng steak. Okay? O sisig. Balita ako, dito sa Pampanga, masarap ang sisig. Meron bang ganon? Pero ang kaya lang gawin ng bata para kunin ang atensyon nyo, umiyak. Hallelujah. No? Kaya nga tingnan niyo po yung contrast. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen? At ano yung klaseng favor na to? Sabi ng Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, this is favor from God, we have peace with whom? This is favor. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. No, itong taong ito, tingnan mo yung mukha nyo. Tinitingnan niyo po ba yung mukha nyo sa salamin? Sino ba yung nagsalamin kaninang umaga? No? Every time pag nagsasalamin po kayo, tanungin yung sarili nyo, Lord, o kausapin yung sarili nyo, kasabi ng Panginoon, dito sa taong ito, hindi ka man lang nag-isip na ibigay mo ang buhay mo sa taong ito. Alam mo, kilala mo sarili mo, tama. Kilala mo rin yung sarili mo kung ikaw ay talagang fully nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kilala mo rin kung pinag-uusapan ng forgiveness. Higit kaya pamit ang siping ming bali. Kinguhaning asawa ko. Minsan yung mga, alam nyo, kaya nga sabi ng Panginoon, we have peace with God, meaning we have this confidence to enter the presence of God. Minsan, kapag sobra yung pain, madali kung magpatawad yung kunin lang yung sangdaan mo, kunin lang yung tsinelas mo, madali magpatawad. Or masagi ka lang. Pero pag pinag-uusapan yung boyfriend na ang inagaw sa'yo, asawa na yung inagaw sa'yo, o trabaho na yung inagaw sa'yo. Ibang usapan na to, Pastor. Kaya nga we have this confidence to enter the throne of grace. Then we can shout to God. Hallelujah. Mamaya pag-usapan po natin yan. No? Marami pa po yan. Okay? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meaning, you know the word justified, as if we did not sin? Ganun po, yun po yung favor. Hallelujah. Sabi na ng 2 Corinthians 5, for this is from God. Ano po yung 2 Corinthians 5:17? We are new creation. The old has gone and the new has come. No, wala tayong magagawa dyan without God in our life. Kaya nga sabi ng 18, for this is from God. No? Hindi ito kakayanan natin, hindi ito basta gawa natin. Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of that is why God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. Ito, this is the message of Christmas. It's not about counting people's sin. It's not about counting your sins as well. It's about having the grace of God. Hallelujah. No, kaya nga sabi ng angel, peace, do not be afraid. I bring you good news with great joy for all the people. It's a good news. Why? Because pinakita ng Panginoon na nakikipag-reconcile ang Diyos sa tao. And for about 400 years, walang sign, walang movement ang langit sa Israel. Ibig sabihin, walang prophecy, no, walang word, walang miracles. Okay? For about 400 years, silent ang Bible, ang salita ng Diyos, maging ang langit.
Kaya nga, at that day, natakot sila, akala ng mga angels, ang mga shepherds, judgment day. Akala nila katapusan na nila. Kaya nga, sabi ng angel, do not be afraid. Okay? Ngayon, eto. He is reconciling people to us, no? Magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, our ministry is to reconcile people. The ministry of reconciliation. Hallelujah. And this is the message of Christmas. Yung reconciliation. Yung joy of having a good relationship to other people. Ang sarap ata kumain ng spaghetti na walang kaaway. Pero kapag may kaaway ka, meron kang unforgiveness, kahit masarap yung luto ng spaghetti, ang ginamit pa hotdog ng Pure Foods. Hindi ko pa muna ng Pure Foods, okay? Kasi yan ang gusto ko kapag spaghetti, kahit ganyan pa, pumapait ang spaghetti. Lalong-lalo na kapag nakita mo siya. Hallelujah. Ang sarap atang kumain, mag-celebrate ng Pasko nang walang kinoconsider na tao na may galit sa iyo o may galit ka sa kanya. No, this is the message of Christmas, to act as ambassador of the Lord, to reconcile, to have a good relationship, not only to God, but also to people. Acts 13:38 said, therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sin is proclaimed to you. Sa pamamagitan natin, sino po yung nabigyan ng ministry? Yung katabi mo, di ba? Umuon naman yung iba. Kasi ayaw eh. Okay? Pero ito, through Jesus, the forgiveness of sin is proclaimed to you, sa atin. Sa atin po ibinigay. So, sino po yung merong kakayanan na kumilos? Sa atin po binigay eh. Hallelujah. Parang, Lord, no? Parang sa word ni Isaiah, no? Lord, here I am. Send him. Ganun ba? No, send me. No, kaya nga ibinigay sa atin kasi po meron tayong mission, no? Para sa ating Panginoon. Kaya nga po ang pag-pray natin, strengthen tayo ng Panginoon para po magawa natin yan. Amen. Kaya nga, we can celebrate Christmas because we receive forgiveness and we also receive forgiveness. Sali, o patawaran ka. Mga pangpang, mahilig dyan eh. Wala nang tawad. Yung iba, sasabihin, meron ka bang kasalanan ginawa? Okay? Pero tayo po, nagre-release po tayo ng forgiveness. Hindi po tayo nag-hold ng unforgiveness dahil nagiging bitter root sila. Okay? Pag-aaralan po natin yan. Okay. If you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, forgive as God forgive you. Forgive as God forgive you. Kasi ito lang po. Sino dito yung hindi pa nakaranas ng forgiveness ng Panginoon sa buhay niya, sa migaw ng hallelujah? So wala. Meron po tayong saying, kung wala ka, hindi mo magagawa. Kung lahat tayo napatawad sa ating mga kasalanan, we have this ability, the capacity to forgive. Kasi naranasan na po natin. Hallelujah? Kapag naranasan na natin siya, kaya na natin gawin. Okay. Kaya forgive as God forgive you. No? Yung iba, nung nabasa na yan, niisip na yung tao na patawaran ko na ba? Pero alam niyo po, yung best na pwedeng magbigay ng forgiveness? Christians. Amen? Believers. Followers of Jesus. Hallelujah. Ephesians 4 said, get rid. Pag sinabing get rid, magbasa ka. No, get rid. Stay away. Okay? Get rid of all bitterness. Tinitingnan ko lang po kayo kung natutulog na kayo, no?
Okay? Get rid of all bitterness. No? Tanggalin mo yan. No? Alisin mo yan. Yung rage. Okay? Yung poot. Yung anger. Okay? Yung galit. No? Yung harsh words. Yung mga salitang masasakit. Okay? Slander. No? Kapag hindi mo nabantayan yung bitterness, magsisimula magiging marites na yung galit mo. Minsan pinapractice natin yung galit eh. Ay, pinatawad ko na siya. Pero balo mo, inggewa na ka na ako. Hallelujah. Pinapractice pa natin kasi nga, minamarites pa natin. Para maiwasan at makalimutan mo na yan, huwag mo nang i-practice. Di ba? Practice makes perfect. O, kapag pinapractice mo yun, perfect mo yung poot, yung galit, yung harsh words, yung slander, as well as all types of evil behavior. Hallelujah. Instead, sabihin nyo instead. Ayan, buhay pa kayo. Hallelujah. Be kind to each other. Balo mo, pastor, kung makanano ka sakit. Inggewa na ka na ako. Alam niyo po, sa pamagitan lang ng aura natin, napapakita natin kung gaano yung galit eh. Hallelujah. Kung paano mo rin kumustahin yung taong ayaw mong patawarin, kamusta ka? Mabdiya ka pa na eh. The way kung paano natin i-act out, no, lumalabas. Okay? But sabi ng salita, instead be kind to each other. Balo mo, kagana ka mo, sana kuwananan ka, Lord. Okay, sabi, be kind. Hindi po siya gano'n. No? Okay? Pag sinabi mo gano'n, parang sinasabi mo, mamatay ka na. Okay? But the word is, instead, be kind to each other. Alam mo yung kapag nandun yung forgiveness ng Panginoon at nagre-rest ka ng forgiveness sa tao, it makes the message complete. Tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Hallelujah. Gaano ba kalalim yung pinatawad ng Panginoon na kasalanan natin sa Kanya? Hallelujah. Alam nyo, sa totoo lang, ang tao nagsisik po yan ng kindness, ng good relationship. Ito, ino-offer na ng Panginoon sa atin. If we seek these things, ito, makinig po kayo sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga kung ang Diyos naging gracious po sa atin, sa ating mga kasalanan, Pastor, inulit na yun naman eh. Ano pong kasalanan din yung inulit sa Diyos? Hallelujah. Tahimik kayo. Ako muna. Sabi ko nga sa message na to, sa akin lang eh. Hallelujah. No? Pero let's become more gracious sa mga tao na nag-cause ng harm sa buhay po natin. Amen? Dahil po kapag nagawa po natin yan, it makes the statement, the message of God complete. Colossians 3 said, make allowance. Pag sinabing allowance, medyo make room. Okay? Ibig sabihin, accommodate. Okay? Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Madalas, kaya nga po tayo nasasakang kasi na-offend po tayo dun sa sin o dun sa kasalanan, sa wrongdoing sa ginawa ng tao. Pero kapag meron tayong nag-aalat tayo ng room, ibig sabihin space, ibig sabihin patience yan. Okay? Nag-a-adjust po tayo. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. As we make allowance. Hallelujah. Pag sinabing allowance, ito. Biro ko po sa mga kabataan, sabi ko, magkano allowance mo? 100 a day. May sobra yan? Wala po, sakto lang. Hindi yan allowance. Kasi yung allowance, may sobra. Kaya po pag magbibigay kang allowance, pag sinabi yung allowance, may sobra. Sabi niya lang, baon. Yung sabi yung allowance, kaya biro lang po. Okay. Pero from the word allowance, no, meron tayong space pa dyan. Meron tayong, kaya pa nating mag-adjust. Okay? Ang Diyos nga nag-adjust. Tingnan niyo pong ginawa ng Panginoon.
He is in heaven. Came on earth. Parang sinasabi niya lang, para po maramdaman natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, naka-aircon si Lord. Yung bahay natin, kahit electric fan, wala. Naka-sensophone si Lord sa langit. Kunwari lang, sensophone. Alam yung sensophone? Pang mayaman yun eh. Alam ko lang sabihin. Okay. Waterbed. Sino yung nakahiga na sa waterbed? Di pa ako nakatiga niyan. Maganda yung higaan kung nahiga si Lord nga doon, no? Pero dito, para siyang humiga sa banig. Hindi lang sa banig. Tumira sa kalsada. Parang ganon. Anong adjustment ginawa ng Panginoon? Para lang maka-adapt sa atin, para lang maipakita niya kung gano'n niya tayo kamahal. Ganon din tayo nag-a-adjust. The reason why we adjust, we make allowance, because we love those people. Sabi ng Panginoon, love your enemies. Do good to them. Kaya yung asawa mo, kung nag-away kayo, do good. Uwian mo ng BK mamaya. No? Pag nagtanong yan, aba, ba't may BK ako? Sabi ni Pastor, love your enemies and do good. Buti, hindi ko pina-offer. No? Okay. Pero hindi natin magagawa yan without Colossians 3 verse 12. Okay? Nasabi ng Panginoon, we put the clothes, no, of compassion, kindness, and humility. No? Without this, verse 12, hindi mo magagawa yung verse 13. Hallelujah. Hallelujah. And God is loving. He even loves the unlovable. Tingnan mo yung katabi mo. Lovable ba yan? Pastor, ang gandoy. Ang gwapo. Parang yung isang kabataan. Pastor, pwede po bang sagutin yung hindi Kristiyano? I-invite ko naman sa church eh. Ang bait kasi. Wala akong makitang lalaki sa Calvary na kasing bait niya. Alam mo, kaya mabait yan kasi may gusto sa'yo. Hallelujah. Pero itong tanong, kung hindi niya mahal si Lord, paano kanya mamahalin? Kaya dito ka na lang maghanap. Kayo mga lalaki, dito na rin kayo maghanap. Kakati mga kabataan dito eh. No? Okay. We must forgive others. Okay? Kaya nga po, sabi ng Panginoon, let us put on this compassion. No? In Luke 6, okay? Sabi ng Panginoon, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Ito yung word. Forgive and you will be forgiven. Okay? Ito yung equation ng Panginoon. Forgive, and you will be forgiven. Amen. The same word sa Matthew 6:14, 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Yung sin ng tao sa atin, posible, visible yan. Pero yung paghingi mo ng tawad kay Lord, walang nakakilala niyan at walang nakakarinig niyan. Hallelujah. Hallelujah. No? Kapag madalas ito, hallelujah, praise the Lord. Lord, lakas ng boses. Pagdating dun sa Lord, pinaalala ni Lord, meron kang hindi magandang ginawa. Lord, patawaran mo po. Masyado ng soft. Pero sabi ng Panginoon, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father, Heavenly Father, will not forgive your sins. Ano importante? Yung pagpapatawad ng Diyos o yung pagpapatawad mo sa tao? Kinikilala mo ba yung pagpapatawad ng Diyos ay mahalaga? So mahalaga rin na patawarin natin ang kapwa natin. Pastor, paulit-ulit na mo, patawarin pa rin.
O, mamaya, pag-uusapan natin yan. Tandaan nyo lang. No? Okay, ito, pag-usapan na natin. If you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, forgive from the heart. Hindi sa nguso. No? Yung iba, sige, patawaran da ang ini. Pero namulitan. Ibig sabihin nun, may galit pa rin. Nakapapakit ka na ako. Patawaran na ka, pero nakapapakit ka na ako. Talagang yung pagpapatawad as if wala na siyang ginawa. Wala na, we do not keep records of wrong. Hallelujah! Pero sa atin ganito, may kametong na ka na. Adwa na mo. Kaya nga iba, 2 beses gumagawa kasi parang pangatlo, okay na. Pero ito, ang Panginoon, walang maliit na kasalanan o malaking kasalanan na pwede sa langit. Lahat ay kasalanan. Hallelujah. Kaya nga kasalanan din sa Diyos kung hindi tayo sumunod sa Kanya. Hallelujah. Basahin po natin. Ano po yung forgiving from the heart? In Matthew 18 said, Then the king called in the man he had forgiven and said, You evil servant. Ito, pinatawad na ng king ito. Pero mamaya pag-usapan natin yung context. You evil servant, I forgave you that tremendous debt. Pag sinabing tremendous, it's a great amount. Or para sabihin natin, extraordinary amount. Huge amount. Pag sinabing tremendous debt, because you plead with me. Dahil nagmakaawa ka sa akin. Okay? Ang Diyos, merciful. So, ang pinoportray dito, yung paano ang kaharian ng Panginoon sa atin. In verse 33, you shouldn't you have mercy on your fellow servants. I have, mercy on you. Hindi na maging merciful, forgiving sa katulad mong servant. Okay? Take note, ang kausap ng hari, yung servant niya, na may malaking utang. Okay? Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Okay? So ito yung gagawin ng ating Panginoon, no? Dahil it's the king represents God. Okay? At nung nag-plead ang taong ito, actually, kung babasahin natin, he was not actually asking na patawarin siya. Ang sinasabi lang nung tao ay, be gracious at humingi lang ng time para bayaran yung utang na malaki. Kaso ang tanong ito, servant lang siya. Ang utang niya, tremendous amount. So alam nung hari, hindi niya kayang bayaran. Okay? Kahit sabihin niya, bigyan mo ako ng oras o panahon. No? Pero ang ginawa ng hari, because he was gracious and forgiving, kinancel na yung utang. Meron kayong kakilalang ganon? Malaking utang, patatawaran niya. Diyos lang nakakagawa niyan. Amen? So, ginawa. Kung ano yung ginawa ng servant sa kanyang servant, ginawa rin sa kanya. Panoorin. Ayun. Para po maintindihan po natin yung context. No, tingnan po natin sa verse 15, 18. Nasa Matthew 18 lang po tayo. No? Sa verse 15, if another believer sins against you, ito kausap po ng Panginoon yung mga disciples niya. Go privately and point out the offense. If the other people listen and confesses it, you have won that person back. Okay? So, ang turo ng Panginoon sa atin, kapag siya'y nagkasala sa iyo, puntahan mo siya. Correct. Rebuke. Okay? Because open rebuke is better than secret love. Sabi ng Proverbs. Okay? Hindi tayo, if we love the person, kino-correct natin. Kaya ay mga anak natin, kapag nagkakamali, kino-correct natin sila. At times, pinapalo natin sila. Tama? Hallelujah? Amen?
So yung pagpalo natin, it's not a form of punishment, but it's a form of discipline. Amen. Okay? Hindi yan pumasok sa parang fraternity na kung paluin nyo, parang neophyte. Okay? Tayo, namamalo tayo because we want them na tumuwid at maging disiplinado. Hallelujah. No, kaya nga, kapag siya ay nakinig, you warn that person. Kasi po, sabi ng Proverbs 12:1, stupid daw po yung taong ayaw makinig ng correction. Okay? In verse 16, but if you are unsuccessful, hindi siya nagpatawad, hindi siya nagbago, take 1 or 2 others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. No? Para may witness sa mga sinasabi mo, sa mga sinasabi mong hindi magandang ginawa niya. Practice po natin yan. Okay? Para po magbago yung tao. Kaya nga po kino-correct natin. Nais natin siya magbago. Hindi nais natin siyang umalis. Nais natin siyang magbago. But, ito, in verse 17, if the person still refuses to listen, take your case to the church. Ito na, ihahayag na sa buo. Then, if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Iko-consider mo na siya na hindi believer. Ayaw sumunod eh. Ito po. Ang trabaho ni Satan is to kill, to steal, and to destroy. Kapag yan ang ginagawa mo na sa church, you are with the demon. Sad to say, masakit. Pero if you speak life to your church, to your brethren, you are on the side of God. Hallelujah. Kaya nga po, we still release forgiveness sa kanila. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad sa atin. Kaya if we forgive from the heart, kaya po natin yan. Hindi from the mouth, from the heart. Kapag po from the heart yan, meaning willing ka na mag-forgive. Amen. Willing ka. Ibig sabihin, masakit man ang nangyari, nasaktan ka man, pero alam mo kung paano rin nasaktan ng Panginoon sa mga kasalanan ginawa mo. It causes life. Alam niyo kung gaano kasakit nang pinako ang Panginoon sa krus? Just maging posible lang na tayo po ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Take note, si Lord hindi humingi ng tawad, no? Kasi wala naman siyang kasalanan. But He releases forgiveness. Ang sabi niya, Father, forgive them. Hallelujah. No, magkaiba yung salita na, ang Diyos na nagpapatawad, tao pa. Yes, ang Diyos nagpapatawad. Kaya magpatawad din po tayo. Pero hindi humingi ng tawad ang ating Panginoon. Magkaiba po yan. Hallelujah. Ngayon, kung alam mong ikaw ay nakasakit doon sa damdamin ng isa, humingi ka ng tawad. Ngayon, kung hindi niya pinatawad, sa kanya na yon. Pero ikaw, release na. Hallelujah. Sino dito yung merong panghiniram na gamit na hindi pa binabalik hanggang ngayon? Pag binalik mo, kapatid, humingi ka ng tawad. Kalingman kipe, pariman niya mo ni Pastor Mi. Hallelujah. At kapag binalik mo yan, maganda yung medyo gumanda siya. Yung ba, naghiram ka ng lagaring kalawangin. Huwag mong ibalik sa kanyang kalawangin. Medyo linisan mo naman. Hallelujah. So, magpatawad na. Amen. Tuloy tayo. Ito maganda. In Matthew 18, then Peter came to him. Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 times? Ano nung sinabi ni Peter ito? Medyo may pagmamalaki. Okay? Kasi yung practice ng mga rabbis, 3 times lang. After 3 times, hindi mo na patatawarin yung tao. Kasi 3 times eh. Dinagdagan na ni Peter, 7 times. Araw sinasabi niya, oh, my gracious ako, ha? Pero sabi ng Panginoon, no. Ito, grabe to. Not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Magkano yan? Ilan yan? 490. Hindi ibig sabihin niya, pagdating ng 491, hindi mo na siya patatawarin.
No, you cannot count that. No, hindi mo mabibilang yan. Sinasabi lang ng Panginoon, without limit. Patawarin mo siya, patawarin mo siya, patawarin mo siya. Hallelujah. It's the same thing with God. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hallelujah. Umulit, patawarin. Paano, Pastor? Umulit ng 5 beses? Di patawarin. Ilang beses ka bang di nakakaulit ng kasalanan mo, kapatid? Sabi naman na sa Lord, hindi, magmula ngayon, hindi na po ako magsisinungaling. Pero kanina lang, may ngana ka, ali po. Pero may galmusal ko. Hallelujah. Amen? Nandito po ba kayo? Okay? So sinasabi ng Panginoon na without limit. Hallelujah. Ito, mga disciples ng Panginoon. And we believe we are all disciples of the Lord na nandito right now. Amen? So ngayon, dito, pinaliwanag ng Panginoon yung parable. Balik tayo sa Matthew 18, no? Kung babasahin natin from verse 21 to 35. Binasa natin kanina yung 32 to 35. Yung this servant has a tremendous debt, no, sa kanyang hari, sa kanyang master. Pero pinatawad ng hari yung kanyang utang. Alam nyo, magkano yung utang niya? It's about 10,000 talents. Tingnan natin. We will do the math today. Okay. Kung halimbawa, kasi po, one talent is about 20 years of, tawag nito? Of day's salary ng isang tao. Kung Pilipino po tayo, sabihin natin 500 na lang para madaling computein. No? Pero magkano po yung minimum wage ngayon? 500 na lang, para madali. Okay. 500 times 26, kasi nga po, Sunday, nandito ka, wala kang trabaho. Tama? So, 13,000 a month yan. Okay? Yung utang mo. Okay. Sa isang buwan lang. Tingnan natin sa isang taon. Pagdating ng isang taon, yung 13,000, mamultiply naman 12. Alam niyo ba yung 1 year, 12 months? Ayan, natuto na kayo. Okay. Hindi mo makakalimutan yan, yung 1 year, 12 months. Okay, that is 156,000 a year, okay? Tapos i-multiply mo ng 20 years. 156,000 mo-multiply ng 20 years, that is about 31,120,000 per talent. 10,000 talents. Okay? Pag sinabing 10,000 talents, eto, 3.1 million o 3.12 million, i-multiply nung ng 10,000 talents, that is about 31.2 billion. Kaya mabilangin yan? Zero nga, mahirap. Ilan ba zero niyan? 9. Okay. Pero hindi natin mabibilang yan. Okay? That is tremendous debt. That is extraordinary amount. Na kahit trabahuin niya po about 20 years, hindi niya mababayaran. Okay? Kumbaga, hindi. Kung for 20 years, okay, tatrabahuin niya, 1 talent lang yon. 10,000 talents. So, ang parable ng Panginoon, yung pagkakautang nung servant do sa hari, hindi pwedeng bayaran. Alam niyo, yung bawat kasalanan natin, hindi natin pwedeng gawan ng kabayaran ng good works. Kasi ang nasaktan Diyos. At yung good works natin, they are filthy rags in the eyes of God. Alam mo yun, sino dito yung gustong punasan siya ng basahan? At papakita mo yun ng good works mo sa Kanya. Ay, pawis na pawis ka, tapos basahan ang pinampunas mo. Yes, you are doing good things, pero basahan. So wala din, tama? Parang gusto niyo ata yun ah. Okay? So, tingnan natin yung servant. Kasi, ito, nung pinatawad na nung hari, nung babasahin natin yung 18 from verse 21 to 35. So, pinatawad ng hari, yung merong utang na malaki, 10,000 talents. Kung babasahin po natin, tuloy-tuloy. Ngayon, paglabas nung taong ito, nakita niya yung another servant, kamukha niyang servant, may utang sa kanya na, tawag nito? How much? It's about
100 denarii. Okay? It's about ang tawag ito? Paano ko sasabihin? 100 day na sahod. Okay, yun lang ang utang nung servant niya. Ngayon, siningil. Nung siningil, kakakangasal lang yung 31 billion. Ngayon, yung utang nung co-servant niya, it's 1 denarii, o denarius is 500 a day. Multiply mo lang ng 100 kasi 100 lang utang niya eh. That is about 50,000 pesos. Okay? Ngayon, ikukumpara mo sa 31.2 billion, ang equivalent niyan is 0.00016% lang. Wala pa nga ang 0.1%. Hindi niya pinatawad. Kaya nga yung utang sa atin ng tao, o yung pagkakasala ng tao sa atin, walang katumbas yan sa kasalanan natin sa Diyos. Kaya, imposibleng hindi tayo magpatawad. Kung i-consider natin yung huge, grabing kasalanan ginawa natin sa Diyos, tapos eto, tao lang nagkasala sa atin, hindi natin patatawaran, that's impossible, kapatid. Kung ang Diyos kumikilos na sa iyo, kung ang Diyos naranasan mo na yung forgiveness niya sa iyo, sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga kung sasabihin mo, Pastor, dita ko mo kasalanan. You are a liar, para kang Pharisee na sinasabing mas masama yung tax collector. Hallelujah. Kaya nga, if we learn na tayo pinatawad ng Panginoon, we can forgive. Kaya nga sabi ng, to love God deeply is to acknowledge the depth or the gravity of your sin. To acknowledge God and the love of God to us. Kino-consider natin yung grabe na kasalanan natin sa Diyos. Amen? Kasi sabi ng Romans 5:8, He demonstrated His love in this while we are still sinners. Christ died for us. Wala pa tayong ginawa, mahal na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, forgiving others from the heart is equal to God's forgiveness. Kaya nga, pag tayo nagpapatawad, it's equal to God's forgiveness. Kung tayo po ay natutuwa at masaya na tayo pinatawad ng Panginoon, masaya din po tayo mag-release ng forgiveness sa ibang tao. Lalo na kung humingi na sila ng tawad sa atin. Hallelujah. Kaya nga, to forgive, para mag-celebrate po tayo ng Christmas with joy, forgive by faith. Hindi natin kayang mag-forgive without faith in God. Naranasan na natin yan noong wala pa tayo sa ating Panginoon. Ang hirap magpatawad. But because of faith, meaning by faith, meaning we entrust God everything sa buhay natin. Kapag tayo nagpapatawad, meaning nandun yung pananampalataya natin sa Diyos. Meaning we need God whenever we forgive. Hallelujah. May sinasabi mo, without God, you can do nothing. Yes. And we need God to forgive. Kaya nga, whenever you forgive, sinasabi mo, Lord, thank you for your presence. Thank you for the strength. Thank you, Lord, for the understanding na ang taong ito kailangan patawarin. Thank you, Lord, na kinonsider mo ako right now. Thank you, Lord, pinatawad mo ako sa malaki at maraming kasalanan ko. Kaya nga ako ngayon nakakapagpatawad. Amen? Kaya nga sabi ng Luke 17, so watch yourself. Pag sinabing watch, hindi lang yung bantayan. No, it's watch, no, yung pag-aralan mo at gawin ito. Okay? You pay full attention about this. Ano ito? If your brothers or sisters sins against you, rebuke them. If they repent, forgive them. I-rebuke mo muna siya. Pagkita mo kung anong masamang ginawa niya. Kapag nagbago siya, then good. Forgive. Even if the sin against you, if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive him. Meron ba dito na nagkasala ng 7 beses isang araw sa kanya? 7 beses. Palagay ko yung pangalawa pa lang, hindi na natin papasukin sa bahay natin. Or naiiyak ka na. No? Kung nakadalawa ka na sa isang araw, naiiyak ka na. Pero sabi ng Panginoon, kahit 7 beses pa yan na lumalapit sa iyo, patawarin mo siya. Ibig sabihin, kung 8 oras kang nagtatrabaho every day, it's about every 1 hour and 15 minutes gumagawa ng kasalanan ang co-worker mo.
at humingi ng tawad at gagawa ulit, patawarin. Ito ang tanong, Pastor, hindi po ba yan kamangmangan? Ang tanong ito, nung pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, mangbang ba ang Diyos? Hallelujah. Baka sabihin mo, Pastor, di naman ako mamamatay tao. Pero parehas lang yung if you say to this brother na masama, you are a murderer, sabi ng Panginoon. If you say raka, no, you are a murderer. Hallelujah. Kaya nga, if they repent, yes. Kung hindi sila nagrepent, forgive. Magpatawad po tayo. Hallelujah. Whenever we forgive, actually, it shows that the very presence of God is with us. Alam niyo po, mas masarap magpatawad kaysa sa humingi ng tawad. No? Tayong mga Kristiyano, alam natin yan. That we don't need to cause harm sa ating mga kapwa. Pero kung nakasakit man tayo, we ask forgiveness. But yung ibang tao, no, alam niyo, ito, sa daan lang, o sa mga, as we drive, okay? Minsan, nakakainit ng ulo. Alam niyo po, para maalis yung ulo natin, yung init ng ulo natin, no? Kapag po merong taong nag-cause ng ganyan, ng init ng ulo sa atin, tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon, let death, no, be paid everything, not only, but not this, love one another. Yan, it's nagre-remain na debt niyan, nakulang yan, nautang yan, yung love one another. Ibig sabihin, patuloy nating binabayaran yan, hindi yan natatapos na binabayad. Ibig sabihin, hindi natatapos yan na pinapakita natin yung pagmamahal sa ibang tao. Kaya nga, kapag merong isang tao na nakasakit ng damdamin natin, ito lang para lang makarinig tayo ng forgiveness. Sabihin mo sa kanya o sabihin mo sa sarili mo, utang ko na mahalin ka. Utang ko na mahalin ka. Amen? Hallelujah. In verse 5, Apostle said to the Lord, increase our faith. Yes, dagdagan nyo ang pananampalataya. Kasi without God, you cannot do it. No, parang imposible. Yes, imposible sa tao, but sa Diyos, hindi. Kung si Lord naging gracious sa'yo, magiging gracious ka rin because we are serving God. And we are created in the image and likeness of God. Kaya we know how to forgive. Alam natin. Hallelujah. No? Kaya increase our faith. Ibig sabihin, we need faith in God. We need to trust God doon sa taong yan. We need to trust God with that pain. We need to trust God kung tayo'y napahiya. We need to trust God. And God knows kung paano tayo pagalingin sa bagay na, hindi yung oras, hindi yung panahon magpapagaling doon sa sugat na naramdaman mo dahil sa kasalanan ng kapatid. Only God can heal that wound. Kaya nga we need faith to forgive. Hallelujah. And in verse 6 said, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree or sycamore tree, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Alam niyo yung mulberry tree na yan or the word is sycamore. Yung sycamore tree, madali po yung lumago o lumaki. Ang average na height po niyan is 20 meters. That is 20 times 3. Ganun po madalas, no? Ganun ba talaga? O, madali silang lumaki. Okay. At madali silang yumabong. At yung trunk nila, madaling kumapal. Kaya nga po, madali at available po sila sa lugar na yan, sa Israel. Kaya nga, yun po yung ginagamit nila na panggawa ng kabaong. Kasi po, available sila, madaling tumubo, madaling lumaki. Hindi lang yun. Yung fruit po niyan, bitter. At ang mulberry tree po, kung gaano siya kalaking nakikita yung kahoy niya, yung laki niya, ganun din kalalim yung ugat niya. So sinasabi ng Panginoon,
kung yung bitterness mo katulad ng myrrh-bearing ito, with your faith, you can command that bitterness, that unforgiveness, to be uprooted in Jesus' name. It's possible. Hallelujah. At yung, alam niyo yung mga dalas na nagpo-pollinate doon sa mga flowers ng mulberry tree na yan, hindi mga bubuyog, mga putakti. Kapag ang tao may unforgiveness, may bitterness, ang madalas ang gusto ng kasama niyan, yung mga taong bitter din sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, you can command, you can say to this mulberry tree, be uprooted. Imposible. Pero sa Diyos, posible. Hallelujah. Hindi lang yun. Ito pa yung imposible. Planted in the sea. Paano may tatanim yung mulberry sa dagat? Sa ilalim ng dagat. Imposible. Amen. Pero kay Lord, posible. Ito sinasabi ng Panginoon. Yes, tatanggalin mo yung mulberry tree sa lugar na yan para hindi mo siya makita. Itapon mo sa dagat, mas lalo mo na siya hindi makikita. Meaning, kapag nag-forgive na kapatid, ang tingnan mo na si Lord. Hindi na yung sin, hindi na yung tao. Tingnan mo na kung ano ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi yung ginawa ng tao sa'yo. Tingnan mo na kung gaano ka-gracious si Lord sa buhay mo, hindi yung graciousness mo sa tao. Kaya nga, we can release forgiveness kapag naramdaman natin at nakilala natin kung gaano kataas din ang kasalanan na pinatawad sa atin ng Panginoon, even today. Alam natin kung gaano kagrabe. Kaya nga, we cannot do it without God, without faith in the Lord. We need to trust God. We need to obey God. Forgiveness is not based on feelings, but on faith. Hindi yan dahil feel ko lang magpasko na ngayon, sige, patatawarin kita. Pero what about after Christmas? Kung hindi mo pa rin pinatawad yung taong yun, then you are not really released forgiveness. Hindi ka talaga nagpatawad. The healing of unforgiveness cannot be done by time, but by faith in Christ alone. Amen. Kaya nga, yung forgiveness, it proves na tayo po'y nagpatawad na sa tao whenever we start praying and asking God to bless that person who caused harm to us. Alam natin, nag-release na tayo ng forgiveness sa tao kapag nagsimula na tayo, Lord, i-bless mo siya. Lord, i-save mo siya. Kasi hindi niya alam kung anong ginagawa niya because wala siya relasyon sa'yo. Hallelujah. Kaya nga masarap kumain at mag-celebrate kapag Pasko. Kapag lahat ng relasyon ay nakaugnay. Kapag lahat ng tao, maganda ang relasyon sa bawat isa. Amen? Kaya celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Forgive as God forgive you. Forgive from the heart. And forgive by faith. And this is a warning to us right now in 1 John 4:20. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. But if we don't love people, we can see how we can love God whom we cannot see. Hallelujah. At alam nyo, kapag tayo ay liars, at kapag tayo ay merong forgiveness sa buhay po natin. Sabi ng 1 John 3:15, si John pa rin. Ang kasulatan niya dito, mga believers. Sabi niya, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. Yes, hindi ka nag-act, pero in your heart, you are a murderer. And you know that murderers do not have eternal life within them. This is the reason why we preach this message to you. Not only because Christmas, but because God loves us. And He wants to be with us in heaven. He wants us to be with Him in heaven. Nais niya tayong makasama sa langit. Pero eto, tandaan nyo, unforgiveness is also saying no to Christ. But forgiving others willingly is saying yes to Christ. Because forgive
Kaya nga, we have to forgive and be blessed today, tomorrow, and for all eternity. Kilala tayo ng Panginoon. Pero sa oras pong ito, kung hanggang ngayon di pa tayo nag-release ng forgiveness sa tao, ask God, Lord, teach me. Help me to forgive that person. Not because I am righteous, dahil ako'y makasalanan din. Pero tinitingnan ko kita, Panginoon, kung paano pinatawad sa aking mga kasalanan. Ganon ko rin pinapatawad ng taong ito. Possibly, yung taong ito, nagkasala lang sa iyo once or twice. Pero yung mga kasalanan pinatawad sa atin ng Panginoon, grabe na. Pero kung hanggang ngayon, di mo pa rin i-release ng forgiveness sa tao, check your motive in serving the Lord. God is asking us to become ambassadors of reconciliation. Gawin natin sa ating mga kapwa. Alam niyo po, ang pinaka masakit na sugat ng isang kasalanan ng kapwa sa iyo, madalas yung meron tayong relasyon sa tao. Madalas sa pamilya. Pero yung ugnayan natin sa Diyos, yun ang pinakamaganda. At kung mag-release tayo ng forgiveness sa kanila right now, I believe heaven will rejoice. Thousands and great numbers of angels will rejoice. Because this is the message of Christmas. Forgive one another. I don't know, hindi kita kilala, but you can ask God, Lord, teach me right now. But in Jesus' name, sa oras ng ito, as I hear your word and understand your word, Lord, pinapatawad ko na siya. Yes, nandun yung pain. Pero let God heal that pain. Only God can heal you. Because He knows you. He knows your weaknesses. Hallelujah. Shall we all stand? As we partake the Holy Communion, alalahanin mo, Lord, it cost your life to forgive me. Ako, word lang. Posible, Lord, pride lang. Pero ikaw, it cost your life to forgive me. Hallelujah. Trust God. And He will lead you to the right path. Hallelujah.